Sa pagpapatuloy ng komunikasyon namin ng aking kumare na si Stella sa chat, ay lalo itong naging marahas at mapanukso habang tumatagal. At bandang huli, ay tila panahon pa nga yata ang gagawa ng paraan para kami makagawa ng kasalanan sa personal. Nagantay ako ng ilang segundo at lumipas pa nga ang minuto. Hindi pa rin naglalagin ulit si Stella sa Yahoo Messenger. Nako, mabibitin pa yata ako Sabi ko nang biglang mag-ring ang telepono. Hello? Bati ko. Ling, busy ka ba? Tanong ng misis ko sa kabilang linya. Hindi naman, Ling. Bakit? Tanong ko. Tatawag dyan si Stella. Puntahan mo raw at ipapaayos yung computer niya. Importante lang daw sabi ng asawa ko. Pagkarinig ko ay biglang lumakas ang kabog ng puso ko at napangiti. Okay. Tanging sagot ko at ibinaba na ng misis ko ang telepono. Malamang busy sa floor nila kaya parang nagmamadali siya nung kausap ko. Importante pala Sobrang pilya din talaga. Hindi makapag-antay sa isip-isip ko. Nagring ulit ang telepono. Inangat ko ulit. Hello? Sagot ko. PJ, favor naman Ani ni Stella. Ano sabi na ni Jenny? Pupunta na ako dyan para ayusin ang computer mo. Sabi ko. Nakakasabik talaga si Stella. Wala siyang kamalay-malay na ang kausap niya sa Yahoo at ako ay iisang tao lang. Ang taong lagi niyang tinatawag pag nasisira ang computer niya. Naku, salamat talaga PJ. Kailangan ko lang kasi talaga ng computer. Pagpapasalamat niya. No problem. Sige at maya-maya lang ay andyan na ako. Sagot ko sabay baba ng telepono. Excited ako at para akong makikipag-date. Nagbihis ako at nagpabango. At ilang minuto pa, nagdadrive na ako papunta sa kondo ni Stella. May nabubuong plano sa aking isipan. Ano kaya? Sa loob-loob ko. Mapapapayag ko malamang yun. Mahilig din sa isip ko. Papakiramdaman ko kung pwede. Gagawin ko na talaga. Pasya ko. Pagkarating ko sa kondo, kumatok ako at binuksan ni Stella ang pintuan. Hi, bati ko. Ay, salamat. Pasensya na PJ. May importante lang kasi akong ginagawa kaya need maayos ngayon yung PC. Pagpapaumanin ulit ni Stella, sabay beso sa akin. Ang bango niya, grabe. Ganun pa rin ang suot ni Stella. Kung anong nakita ko sa webcam niya kanina, yun pa rin. Sandong manipis at nakashort siya ng maiksi, pero walang suot na underwears. Sige, tignan ko na yung computer, sabi ko. Sinamahan ako sa kwarto ni Stella kung saan nandun ang computer niya. Yan parang naghang lang siya. Wala naman akong magawa. Sabi pa ni Stella. Ano bang ginagawa mo nung mangyari to? Kunwaring hindi ko alam ang milagro ang ginagawa niya. Nagtatype lang ako tapos bigla na lang nagloko. Pagsisinungaling niya. Sige, ikaw nang maupo sa may computer mo. Papatayin ko lang yung power at rireboot natin. Sabi ko. Tinanggal ko sa pagkaka-plug sa kuryente ang computer para lang ma-shutdown to. Sinaksak kong muli at inuunto nang makapag-reboot na. Mukhang okay na, sabi ko habang nakayuko ako sa likuran ni Stella sa may balikat niya. Napakabango talaga, palibhasa bagong paliko. Oo nga pero bakit naghang kanina? Tanong niya. Bakit naghang? Hindi ko sure Gusto mo ulitin mo yung ginagawa mo kanina para malaman natin kung anong problema? Sagot ko.
Bale, binuksan ko lang yung Microsoft Word. Tapos, hindi na alam magsasabihin ni Stella. Bahagya akong nilapit ang mukha ko sa mukha niya. Ang hangin na galing sa ilong ko ay dumadaplis sa kanyang tenga. Parang napapasinghap si Stella. Kitang-kita ko ang pananayon ng balahibo niya. Pahidang sambit ni Stella na parang kinakabahan at hindi mapakali sa aking pagkakalapit sa kanya. Tapos ano? Bigla na lang naghang ganun ba? Mainang tanong ko na halos ang bibig ko ay nakadikit na sa tenga niya. Ha? Oo, mahina niyang tugon. Sumulyap ako sa harapan niya. Halata ko ang kalusugan noon. Grabe talaga si Stella. Panalo. Ramdam kong baka hindi na ako makapagpigil sa kanya. Wala naman dapat maging problema noon. Wala ka naman ng ibang napindot, no? Pagtatanong ko. Wala naman. Nakabigit niyang sagot. Okay na siguro yan. Sabi ko habang nakatingin sa kanyang makinis na balikat. Okay. Sagot ni Stella. Stella, okay ka lang? Puna ko. Bago pa siya makasagot, tumayo ako sa may gilid niya. Humarap ako sa kanya. Kita ko ang pagsulyap ni Stella sa umbok ng aking pantalon na nakatapat sa kanya. Idinapo ko ang kaliwang kamay ko sa noo niya. Parang mainit ka, sabi ko. Ha? Wala lang yan. Mahina niyang sambit. Lumapit akong lalo. Talagang sinusubukan ko si Stella kung bibigay. Kabuhok na lang at didikit na ang harapan ko sa mukha niya. Pero panakaw tingin pa rin si Stella. Ibinaba ko ang kamay ko papunta ang leeg niya. May lagnat ka yata eh. Bakit ang init mo? Tanong ko. Ha? Hindi. Wala akong lagnat. Nauutal niyang sagot. Bakit ang init mo? Ulit ko habang patuloy pa rin pinapakiramdaman ng kanyang leeg. Napansin kong napapapikit siya minsan. Baka tinablan na siya sa sitwasyon namin. Papalag kaya to? Tanong ko sa aking sarili. Stella? Mahina akong sambit. Ha? Parang nabigla si Stella. Hindi niya na malaing nakatitig na talaga siya sa zipper ng aking pantalon. Anong tinitignan mo? Tanong ko. Ha? Wala. Nervyos niyang sagot. Gusto mo bang makita? Nag-aalangan kong tanong. Ang alin? Pa-inosente pa niyang tanong. Yang sinisipat mo kanina pa? Sagot ko. Ha? Gulat niyang sambit at tila nahihiya dahil nahuli ko siya. Sa puntong yon, mabilis ang sumunod na naging aksyon ko. Bumaba ang haplos ko mula sa balikat niya pailalim sa kanyang sando. PJ, anong ginagawa mo? Bulalas niya. Ang ganda mo, Stella. Ang sabi ko. PJ, teka. Tila nag-aalangan niyang sambit. Pero sa kabila ng kapilyuhan ko nung oras na yon, hindi niya ako pinigilan. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagpapakasasa. Gusto mo bang makita? Tanong ko ulit. PJ, wag. Baka malaman to ni Jenny. Pagtutol niya. Ilihim natin ni Stella. Tayo lang makakaalam. Sagot ko. Pero PJ, malito eh. O sige, sabihin mong ayaw mo itong nangyayari at ititigil ko, Stella. Sabi ko. Hindi siya sumagot at napatingala na lang siya sa kisame na parang natangay na rin sa sitwasyon. Titigil na ba ako? Aalis na ba ako? Huling tanong ko sa kanya. No. Mahina niyang sagot habang nakaiwas ang tingin nito sa akin na parang nahihiya. O sige, ibaba mo na ang pantalon ko, Stella. PJ? Gulat na sambit niya. Sige na,
huwag ka nang magkunwari, sabi ko. Nag-aalangang sumunod sa akin si Stella. PJ, papatayin tayo ni Jenny ang sabi niya. Shh, lihim nga natin to so hindi niya malalaman. Sige na, huwag ka nang mahiya. Hindi ko may boss si Stella. Marahan niyang tinanggal ang sinturon ko. Pagkatapos ang butones at zipper naman ng aking pantalon. Kusang bumagsak ang pantalon ko sa sahig. Sabay baba niya rin agad sa aking boxers. Parang nagulat bigla si Stella. Unti-unti kong pinaluhod si Stella sa aking harapan. Hindi siya tumutol, bagkus ay kusa patong tumugon sa gusto ko. At nagulat ako kasi kahit kabado at nag-aalangan, ay ibang klase pa rin ang husay ni Stella sa pagbibigay aliw. Nakakapaliw. Hindi ko naranasan ng ganito sa asawa kong si Jenny. Para akong mapapasuko ng maaga. Agad akong yumuko at sinuyo ang mapupula niyang labi. Ramdam ko ang tamis ng aming palitan. At habang nangyayari yon, ay inalalayan ko siya patayo. Nang makatayo na siya, ay niyakap ko siya na para bang siya ang asawa ko. Stella, humiga ka. Bulong ko sa kanya. Agad namang nahiga si Stella sa kama niya. Sabay itinilapon ang suot niyang santo sa sahig. Ang mga paa niya ay nakalawlaw lang sa baba. Hinila ko ang garter ng kanyang shorts pa ibaba. At sa puntong yun, ay tuluyan ko nang nasilaya ng malapitan ang magandang tanawin ng aming kumari. Nakakabaliw, napakakinis at napaka-sexy nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Ibinikos ko agad ang kanyang mga binti at lumapit. Napayakap ng mahigpit sa akin si Stella na para bang sinasabing akin ka na lang. Alam naming malito pero dahil sa natalo na kami ng kahinaan, ay itinuloy namin. Halos pumako ang mga kuko ni Stella sa aking likuran nang tuluyan ko na siyang makuha ng buong buo. Para akong isang halimaw ng oras na yun, ni hindi ko makontrol ang aking sarili. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Stella. Matagal kasi itong nabakante sa lalaki, kaya ganoon na lang ang kanyang naging reaksyon. Maya-maya pa ay kita ko na sa mukha ni Stella ang aliw at ngiti. Parehas kaming natangay at sumasabay na rin sa bawat galaw namin ang pag-uga ng matibay na kama. Nakailang ulit pa kami ni Stella. Uhaw na uhaw kaming dalawa sa isa't isa. Pumwesto kami sa tokador na may salamin. Pinaharap ko siya sa salamin, kaya napahawak to sa ibabaw ng tokador. Kitang-kita ko mula sa likuran niya ang magandang mukha niya. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin. Dinikit ko ang katawan ko sa likuran niya at niyakap ko siya. PJ, last na to Sambit niya habang medyo nakangiti sa akin. Sa puntong yun ay muli naming pinagsaluhan ang isa't isa. Pagod na pagod kami ng oras na yun. Hindi ko alam pero naibus ko lahat ng meron ako kay Stella. Dahil siguro sa kikil ko. Kinabahan ako dahil baka magbunga ang pagkakamaling to, pero iwinaksi ko muna to sa aking isipan. Bumagsak kaming pareho sa kama. Napahiga ako at si Stella naman ay napayakap sa aking harapan. Nagustuhan mo ba? Tanong ko. Oo, matipid na sagot ni Stella. Bakit ang hina ng boses mo? Kanina grabe ka makahiyaw Ang biro ko. PG, seryoso to. Pag nalaman ni Jenny to, lagot tayong dalawa. Kaya nga wag nating ipapaalam Ayaw mo ba nung ginawa natin? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Hindi mo alam pero halos mabaliw ka na sa akin kanina. Buwelta ko. Hindi nakakaibos si Stella.
Napahiya siguro dahil kahit anong sabihin niya, hindi niya makakailang na gustuhan niya ang namagitan sa amin. O ano, natahimik ka? Sambit ko. Natatakot lang kasi ako eh. Baka malaman ni Jenny at baka mabuntis mo ko. Baka ani ni Stella. Shh, tama na yan. Walang makakaalam. Tayong dalawa lang. Isagot ko sabay halik sa kanya. Magkayakap kami habang nakahiga at alam naming dalawa na sa ilang sandali lang ay pwede pang may mangyari ulit sa amin. PJ, paano na? Tanong ni Stella. Anong paano na? Balik ko. I mean, Juan, after nito, ano na? Tanong ni Stella. Ayaw mo bang maulit? Tanong ko. Hindi kumibo si Stella. Muli akong humaplos sa katawan niya pa ibaba. Ako gusto kong maulit, Stella. Iba ka. Teka, PJ. Baka mag-alala si Jenny sa'yo. Ani na Stella. Hindi ako kumibo. Hinanap ko ang wireless phone niya. Nasa side table ang higaan niya. Inabot ko to. Pagkatapos, nag-dial ako. Nung nag-ring na sa kabilang linya, ibinigay ko to kay Stella. Sabihin mo, hindi pa ako tapos. Utos ko kay Stella. Hello? Jenny, please? Sabi ni Stella. Habang kausap ni Stella si Jenny, ay muli kong ibinukas ang mga hita niya, habang nakadagan pa rin ito sa aking harapan. Ilang saglit ay pigil na boses agad ang narinig ko kay Stella. Pilit niyang pinipigilan ang boses niya dahil baka makahalata si Jenny. Hello, Jenny? Nagkakanda utal-utal na sambit ni Stella. Juan, hindi pa tapos si PJ eh. Gusto mo bang makausap si PJ? Kagat-labi niyang tanong kay Jenny sa kabilang linya. Okay. Sabihin ko na lang sa kanya. Pigil na boses na sagot ni Stella. O sige, bye. Paalam niya at sabay off ng telepono. Nang maibaba ang phone, ay nagkatinginan kami sa mata. Pero napansin ko ang bahid ng hiya sa kanyang mukha. Huwag kang mahiya. Pareho nating ginusto to. Ang sabi ko. Kasi, ani ni Stella. Wala nang kasi. Basta enjoy lang natin ang mga sarili natin. Sambit ko. At doon na nga nagsimula ang lihim namin. Walang oras ang sinayang namin ng araw na yon. Para kaming lantang gulay pagkatapos. At pansin ko nga na hindi makalakad ng diretso si Stella nang ihatid niya ako palabas ng kondo. Marahil dahil sa walang kasawaan namin ng mga sandaling yun. PJ? Ano yun? Sagot ko habang magkahawak kami ni Stella patungo sa labas ng kondo. May gusto lang sana akong sabihin bago ka umuwi. Nahihiyang sambit niya. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story. Martes ng umaga. Ramdam ko pa rin ang pagod dahil sa ginawa naming mag-asawa kahapon. Pinagbigyan namin ang isa't isa para mapanatili namin ang mainit na pagsasama bilang mag-asawa. Pagkatapos kasi namin sa sofa, kung saan napakinggan lahat ng kumari naming si Stella ang lahat, ay umulit pa kami sa aming silid. Hindi lang 2 o 3, kundi 4. 4 na beses kaming nagsalo sa kama ni Jenny. Minsan napapaidlip pa nga ako tapos magigising na lang ako sa kalabit ni Mrs. Mahilig din kasi ang asawa ko. Pabor naman sa akin dahil mainit pa kami sa isa't isa. Malamang dahil bago-bagong kasal lang kami. Pero sa tansya ko, kahit ilang taon na kaming kasal ni Jenny, hindi kami magkakasawaan. Hindi kami mawawalan ng gana sa isa't isa. Tinignan ko siya sa tabi ko. Natutulog pa rin.
Naisip kong wag munang bumangon. Wala naman kasi akong gagawin. Walang pinapagawa ang boss ko, so mainam na mahiga na lang. Nagising ulit ako mga pasado 12:00 na. Wala na sa tabi ko si Jenny. Mula sa kusina, naamoy ko ang nilulutong pagkain ng asawa ko. Sinigang sa bayabas, sa isip-isip ko. Nagmamadali akong tumayo. Eto kasi ang paborito kong ulam. Sinigang sa bayabas, baboy at hindi bangus ang gusto ko. Ayaw ko kasing nag-aalis pa ng tinik. Ling, mukhang masarap ang niluluto mo ah. Bati ko sa asawa ko. O Ling, gising ka na pala. Niluto ko yung paborito mo eh. Sagot ni Jenny. Naamoy ko nga eh, kaya agad akong bumangon. Ang sabi ko. O kumuha ka na ng plato at luto na to. Kumain na tayo. Yaya ng asawa ko. Sige, sagot ko. Hinapag ni Jenny ang ulam sa mesa habang kumukuha naman ako ng plato. Kumuha na rin ako ng lagay ng kanin at saka sausawa na toyo. Pagkatapos, umupo na kaming pareho para kumain. Ganadong-ganado ako sa pagkain. Masarap yatang magluto ang misis ko. Maya-maya na unang natapos si Jenny. Oling, ayaw mo na? Tanong ko. Busog na ako eh, sagot niya. O sige na, ako na bahalang magligpit dito. Sabi ko. O sige, punta muna ako sa kwarto at hihiga ha. May pasok ako mamayang gabi eh, sabi niya. Halos may 30 minutes pa akong kumain. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko kapag sinigang sa bayabas ang ulam. Napapasarap talaga ang kain ko. Maya-maya lang tumigil na rin ako dahil sa kabusugan. Nanatili lang akong nakaupo. Nabusog masyado at hindi ako makatayo. Ilang minuto pa, tumayo na rin ako at naghugas ng plato. Pagkatapos noon ay dumiretso ako sa sala at nahiga sa sofa. Busog na busog ako kaya nakaramdam tuloy ako ng antok. At hindi ko na malayang nakaidlip na ako. Nagising ako mag-aalas 6 na ng gabi. Napahaba ang idlip ko. Si Jenny ay nakabihis na at paalis na papuntang trabaho. Ling, alis na ako ha? Hindi na kita ginising kanina kasi ang sarap ng tulog mo, sabi ni Jenny. Oo nga eh, nahihikab ko pa ang sagot. O sige na't baka malate pa ako, I love you. Paalam ng misis ko sabay halik sa pisngi. Ingat ka ha, sabi ko. Nagpasya akong maligo. Nasayang ang buong araw na wala man lang akong nagawa. Puro tulog, nakakapanghinayang. Pumasok ako sa banyo at naligo. Maya-maya, lumabas ako ng banyo nang nakatuwalya lang sa pangilalim. Kahit mag-aalas 7 na, hindi pa rin ako nagugutom. Sa dami ba naman ang nakain ko nung lunch? Binuksan ko ang computer at nagbasa ng email. Merong email galing sa boss ko. Not much work this week. Still the process of designing. We'll send you the specs next week. Email sa akin ng boss ko. Ay, wala akong gagawin this week. Tila nangihinayang kong isip. Gusto ko rin kasi kahit papano ay may ginagawa. Nakakabagot kapag walang ginagawa. Puro tulog at kain lang. Naisipan kong buksan ang Yahoo Messenger. Nag-login ako as Roborat7. Pagkapasok ko, kita kong online si Stella, alias Slippery When Wet 69. May nag-pop up kaagad na message window sa akin. Hi, kanina pa kita inaantay Andy, sabi ni Stella. Hello, akala ko ba Wednesday pa? Tanong ko. Maaga akong pinauwi ngayon eh. Sagot niya. Okay. Kumusta na, Lourdes? Okay naman, Andy. Ikaw? Balit tanong ni Stella.
Okay naman, nakatulog ako buong maghapon eh. Sagot ko. Mandika ka bang matulog? Biro ni Stella. Hindi naman. Kung napasarap lang ang kain, tsaka lang masarap ang tulog ko. Sagot ko. Okay. Ako hindi pa ako kumakain eh. Sambit niya. Kain ka na muna. Sagot ko. Mag-voice chat ulit tayo? Ang hirap mag-type. Sabi ni Stella. At gaya ng nauna naming pag-chat, nag-voice chat kami. Yan, okay na. Sabi ko. O kumain ka na muna. Baka mga yayat ka niyan. Biro ko sa ibang boses. Hindi pa naman ako gutom eh. Sagot niya. Ganun ba? Lourdes, on mo naman yung webcam mo. Pakiusap ko. Okay, siglit lang. Ang sabi niya. Ini-on ko na rin ang web camera ko. Ilang segundo pa, pareho na namin nakikita ang isa't isa. Pero katawan nga lang. Maliligo ka ba? Tanong ni Stella. Ha, bakit? Tanong ko. Nakatapis ka lang eh. Sagot niya. Oo nga pala no. Sagot ko. Nakalimutan ko na nakatuwalya lang pala ako. Kakatapos ko lang kasing maligo. Sambit ko. Pareho tayo. Nakapantulog na nga ako eh. Sabi niya. Napansin ko nga, nakasando lang si Stella ng napakanipis. Nakahulma ang kalisugan ng kanyang harapan sa suot niya. Ang sexy mo talaga, Lourdes. Puna ko. Salamat. Kinikilig na sagot niya. Alam mo anong mas sexy? Tanong ko sa kanya. Ano? Tanong niya. Tanggalin mo yung sando mo at makikita mo. Pilyo kong sagot. Ang bilis mo talaga, Andy. Sagot ni Stella. Namimiss ko na kasing makita yan. Diretso kong sagot. Sa puntong yon ay talaga namang tinamplan na ako. May bumukol agad sa tuwalyang nakatapi sa akin at halata talaga to sa kamera ko. Talaga lang ha? Painusenteng tanong ni Stella. Oo, sarap sigurong madama yan. Ang sabi ko. Gusto mo ba silang makita? Mahinang tanong niya. Tinabla na rin kaagad si Stella. Sabik na sabik din talaga tong babaeng to. Hindi lang sa gusto kong masilayan. Gusto ko ring matikman. Sagot ko. Saglit lang ha. Magtatanggal lang ako ng sando. Kinalas ni Stella ang suot niyang sando. At bumalandra na ngayon sa kanyang kamera ang mayaman niyang hinaharap. Napalunok ako bigla. Grabe ka talaga, Lourdes. Panalo? Puna ko. Gusto mo? Gustong-gusto mo ba sila? Tanong ni Stella. Oo, Lourdes. Oo, sagot ko. Patingin muna ng ano mo? Nahihiyang banggit niya. Napangiti ako at nakuha ko naman agad ang ibig niya sabihin. Kaya unti-unti kong tinanggal ang tuwalyang nakatapi sa akin. At bumungad na nga sa kanya ang bagay na hindi niya masabi-sabi sa akin ng diretso. Yan, pwede na ba yan? Tanong ko. Oo, grabe talaga. Ibang klase talaga. Hindi pa rin makapaniwalang sambit ni Stella. Kakayanin mo kaya kung sakaling magkita tayo, Lourdes? Pabiro ko sa kanya. Kasi malahigandi. Baka hindi ko kaya? Ang sabi niya. Huwag kang kabahan. Akong bahala. Sabi ko sa kanya. Kapwa na kami tinabla ng uhaw. Nang biglang maputol ang connection naming dalawa. Anak ng bulalas ko bigla.
Dali-dali kong tinignan ang Yahoo Messenger. Naka-login pa rin ako pero wala na si Stella. Naputol siguro siya, sa isip-isip ko. Nagantay ako ng ilang segundo. Wala pa rin. Lumipas pa ang mga minuto at hindi pa rin naglalagin ulit si Stella. Naku, mabibitin pa yata ako ah. Sabi ko nang biglang mag-ring ang telepono. Hello? Bati ko. Ling, busy ka ba? Tanong ng misis ko sa kabilang linya. Hindi naman Ling, bakit? Tanong ko. Tatawag dyan si Stella eh. Puntahan mo raw at ipapaayos yung computer niya. Importante lang daw eh. Sabi ng asawa ko. Pagkarinig ko noon ay biglang lumakas ang kabog ng puso ko at may sumilay ng ngisi sa labi ko. Abangan po natin ang susunod na mangyayari sa next episode ng ating story. Huwag po sanang kakalimutan na suportahan muna ang ating channel, i-like ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel.